May ilang relocation sites sa mga karating lugar sa Metro Manila para sa mga informal settler. Pero ang ilang inilipat noong informal settler, bumabalik pa rin sa Maynila. Matapos ibenta o kaya ipaupahan sa iba ang natanggap na pabahay. Professional squatter po ang tawag sa kanila. Isang krimen na may parusang katapat. Nakatutok si Cara David. Mahigit 1,000 pamilyang naninirahan sa relocation site na ito sa Kasiglahan Village 2 sa Rodriguez, Rizal. Pero halos kalahati ng mga nakatira rito, pawang nangungupahan lamang. Ang informal settlers na orihinal na may-ari, kundi binenta, sinangla ang kanilang unit. Binenta ko na yung bahay. Magkano niyo po binenta? Mura lang noon. Galing 100. 100. O, nakasandaan. Anong 100? 100,000. Ah, 100,000? Oo. Sino po bumili? Sundalo yung nakabili. Nang maubos ang 100,000 pisong kinita, naghanap ng mauupahang housing unit si Aling Ana. 1,000 pesos kada buwan ang renta niya sa bahay na ito na pagmamayari ng isa ring informal settler. Nasaan po yung original na may-ari ng bahay? Bumalik yata sa San Roque, ma'am. Naghahanap buhay. O, naghanap buhay doon. Wala na. Sinala na ang bahay, ganun. Si Roland Lucero ang pinuno ng Homeowners Association sa Kasiglahan 2. Isa siya sa mga orihinal pang naninirahan sa relocation site. Aniya, kawalan ng kabuhayan ang pangunahing dahilan kung bakit umaalis ang mga informal settlers sa relocation site at bumabalik ng Maynila. Actually, sa rules and regulation doon sa NSA, bawal. Bawal ibenta, bawal isangla. Pero dahil sa hirap ng buhay at walang trabaho dito sa lugar na to, kailangan mapipilitan ang tambayan. Kaya sa ngayon, meron kaming mga na kinakandak na livelihood galing sa TISDA, and then ang kulang na lang yung financing. Pero ayon sa DILG, hindi napapayagan ngayon ang ganitong estilo. Sa oras na i-demolish kasi ang mga informal settlers sa tabi ng ilog, babakura na ito agad ng MMDA at DPWH para hindi na matirahan pa. DPWH and MMDA will immediately start the infrastructure project. So they will be there. So parang, di ba, ganon. Then we're going to have the police. And if there are newcomers after we have cleared this, then they are going to get it. Mahigpit rin daw na imomonitor ng DSWD, NHA at DILG ang mga bagong lipat para masigurong gagamitin nila ang relocation site na ibinigay. Ang mahuhuling magpapaupa o magbebenta ng unit, sasampahan ng kaso sa ilalim ng Urban Development and Housing Act. Sa ilalim ng batas, itinuturing na professional squatters ang gumagawa ng ganito. Ang mahuhuling magpapaupa o magbebenta ng unit ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at magmulta ng mula 60 to 100,000 pesos. Naniniwala ang mga taga-Kasiglahan Village na responsibilidad ng gobyerno na bigyan sila ng kabuhayan. Pero ang responsibilidad ay hindi natatapos sa pamahalaan. Malaki rin ang papel ng mismong tao dahil gaano man daw kahirap ang isang lugar, kung may tiyaga ang tao, makakaya niyang mabuhay rito. Malayo yung trabaho, ay kailangan ng sipag. Pangalawa, kung malayo yung trabaho, ay magigising ng maaga, maghanap ng trabaho doon sa Metro Manila, pero hindi na kailangan bumalik pa doon sa Metro Manila na maninirahan. Dito na subdivision na to Babalik ka pa ba doon sa squatter? Nandito ka na sa subdivision. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.